galing kay Miss Rosil Jeromo. Ang sabi niya, "Why are Adventists always your target? If you are no longer a Seventh-day Adventist, maybe it's time to truly move forward and focus on your own path. Not everything has to revolve around criticizing the church. It's honestly surprising how you continue to investigate and highlight Adventists as if it were a personal mission." Well, first of all, maraming salamat because I see the letter as or the question and the comments as more concerning rather than condemning. Hindi niya tayo kinokondemn. And basically, I believe there needs just some clarification dun sa points na ni-raise niya. And I will take her word for it kung ano man yung sinabi niya dito as Yes, sincere. yes. Okay. Yes, me So too. for me, basically, that's why the title of our or the yung titulo ng ating podcast or we call It, ourselves Investigating Adventism. Hindi naman natin sinabing Investigating Adventists. So oo nga. Adventists, people yung Yes, Adventists, yes, yes. pero Yes. yung Adventism. Now when we address our Adventist friends, it's basically towards their belief. That's a And good point. oh, hindi ano eh. I think this is we're trying to do it as brotherly as possible. Yung with love and respect. Oo naman. Oo. Now, syempre, when people find their identity doon sa kanilang paniniwala na church, so they take it personally. Pero if their identity is in Christ, pag sinabi ngang faith, faith in who or what? So oftentimes, I get this feeling that pag sinabing nagpapahina daw ng pananampalataya yung ginagawa ko or sa kanila pagbabatikos with regards to a Mm. wrong biblical interpretation. So sabi ko, I am assuming that when you say faith is faith in Jesus Christ, that you will never That's true. turn your back from Jesus Christ as having accepted Him as your personal Lord and Savior. So that's the Savior. faith that's important because that's salvific. All right? Ngayon, pag sinabi mong Amen. faith in the Seventh-day Adventist Church, then probably you're correct that you are siguro bothered or nababahala ka sa mga naririnig Mhm. mo or Oo. naririnig ng ating mga kaibigan Hindi tungkol siya sa sanay. kanilang fundamental beliefs, which is basically, yun nga, pinanggalingan din natin. And kaya siguro Yeah. nababahala sila kasi nga, we are actually witnesses of what we experienced while we were Adventists. And ngayon, being former Seventh-day Adventists, we are credible when it comes to explaining what is Yes, kasi galing tayo dun, eh. unbiblical or biblical. Kasi nga hindi naman lahat ng Yes. turo ng Adventist ay hindi biblical, no? Pero ang ginagawa natin is putting it in its right place when it comes to application, 'di ba? I mean, you yourself, or both of us, and a lot of former Adventists, Seventh-day Adventists, hindi ba ang biblical application sa pagkain, yung dating paniwala natin, di ba, is Mhm. ano nga, parang inaano natin na salvific. Kasi pag kumain ka ng baboy, maano ka, hindi ba? Ma, ano nga, o condemn ka or something like that. Yes, Pero hindi susunugin ka. so we're putting it in its right place. Kung health lang ang pinag-uusapan, fine. I have no reason to say na mali yung interpretation. It's healthy. Pero pag sinabing pag kumain ka ng baboy at ikaw ay hindi maliligtas, ay ang turo ni Ellen G. White, Oo, condemnation. So ibig sabihin nun, the basis of your salvation is the thing that you eat or what comes into yung you ginawa mo, defiles. oo. So yun, application yun. So tayo naman, we are putting the application in its right place. Kasi tama naman yung mga That's true. biblical, yung mga Bible verses na ginagamit. Kaso ang pag-apply That's kasi, true. so ganun lang naman sa akin when it comes to many, many things na pinag-uusapan natin dito sa ating investigating Adventism. At tama ka ba, totoo dun sa una mong nabanggit na, meron dapat siyang makita si Sister Rochelle, na makita dapat niya yung distinction between personal animosity, 'no?
and prophetic responsibility. Ano po ba yung pagkakaiba ng tinatawag na personal animosity at prophetic responsibility? Ibig sabihin, yung ginagawa nating paghahayag ng katotohanan tungkol sa mga nakita nating katotohanan na hindi natin nakita noon nung tayo Adventist, ay hindi po personal na bagay po yon, hindi po namin pampersonal yon. Kung meron mang personal po sa aming mga sinasabi, ang personal po sa aming motibo ay walang iba kundi ang inyo lamang kaligtasan. That's personal. Pero yung sisiraan namin yung personal, wala ho kaming maaatupag diyan, mga kapatid. Alam po namin 'yan, may mga pinag-aralan po kami professional. Wala ho kaming mapapala kung mamemersonal lang kami sa inyo at alam namin kasalanan din po ito sa Diyos. At yung tinatawag naming, paghahayag at pag-e-expose ng mga nakita naming mga aral na hindi kasulatan at hindi itinuturo ng Bible, ito po ay isang prophetic responsibility, mga kaibigan at kapatid na Rochelle. Bakit po natin nasabi na prophetic responsibility ito? Kasi po, hindi po naman po kami ang unang gumagawa nito ni Brother Toto. Bago pa ho ipanganak kami ni Brother Toto, panahon pa ng mga propeta sa Old Testament, panahon pa ng mga apostol, panahon pa ni Jesus Christ, sila mismo ay nagsasagawa ng tinatawag ng prophetic responsibility sa pamamagitan ng pagkompronta sa mga maling aral na nakikita nila sa mga maling uri o pamamaraan ng pagsamba sa ating Panginoon. Kunin lang natin halimbawa, Brother Toto, yung halimbawa ni Jeremiah. Alam niyo ba, mga kapatid, si Jeremiah, hindi lang siya basta propeta, kundi siya po ay inaatasan ng Panginoon na siya po ay mayroong prophetic responsibility na ituwid niya at komprontahin niya ang maling pagsamba na ginagawa ng bayan ng Diyos. Ano po? At ng mga bansa na nakapaligid sa kanya, yung tinatawag natin mga pagan nations. Pinapakompronta kay Jeremiah at mababasa natin yan dito sa Jeremiah chapter 1 verse 10. Sa Old Testament pa ginagawa na po itong aming ginagawang pag-expose. Sabi dito, sabi ng Panginoon, "See, I have appointed you today over nations and kingdoms to uproot, to tear down, and to destroy, and demolish, to build, and to plant." Medyo mabigat tong atas na appointment ng Panginoon kay Jeremiah bilang propeta. Ano yon? Inatasan kita sa mga bansa at sa mga kaharian na bunutin sila, ibagsak sila, wasakin sila, i-demolish sila para ikaw ay magtayo at magtanim. Siguro para maintindihan ng ating mga kaibigan nating nagtatanong, mapapansin niyo rito, atas ng propeta hindi lang magpakita siyang mabait o magiging tahimik na lang siya sa nakikita niyang maling mga aral ng mga bansang nakapaligid, pagsamba sa Diyos. Hindi na nahimik si Jeremias. Kung susundin natin yung gustong sabihin ni Sister Rochelle, to avoid confusion, to avoid division, manahimik na lang tayo, ayan na natin magkamali yung mga mali na nakikita natin sa paligid, ayan. That's a big sin sa ating Panginoon. Kung ang Panginoon ngayon magsasalita sa ating panahon, ganito rin sasabihin niya. Gaya ng sinabi niya kay Jeremiah, I appoint you today sa lahat ng mga bansa, pagan nations to, at mga kingdoms na hindi kumikilala kay Yahweh, na bunutin mo sila, gibain mo sila, destroy, demolish, and to build, and to plant. Kung tatanungin natin, sister, yung approach dito na pinapagawa ng Panginoon ay tearing down, gibain mo sila, ay yan po ay para po mabigyan ng daan yung pagtatayo ng katotohanan. Kasi hangga't hindi mo ginigiba ang kasinungalingan, yan po ay malaking hadlang sa kamalian. So pagdating sa aming ministry dito sa former Adventism, kung ikukumpara natin sa gawain na inatas ng Diyos kay Jeremiah, we are appointed by the Lord, by Yahweh, over many different teachings, mga doctrinal errors, mga false gospel na kumakalat. Ako'y naniniwala na itong si Sister Rochelle naniniwala din na hindi lahat ng reliyon tama sa kanya. At totoo niyan, ginagawa rin ito ng Seventh-day Adventist For your information, Sister Rochelle. Alam kaya ni Sister Rochelle, Brother Toto,
na ginagawa rin 'to ng mga preachers, evangelist ng Seventh-day Adventist. Baka hindi siya masyado nagfe-Facebook o nanonood ng YouTube. Kung titignan mo sa YouTube at sa Facebook, yung mga debaters diyan karamihan Seventh-day Adventist. Ba't nakikipagdebate ang Seventh-day Adventist? Bakit hinahayaan niyo na sila Doc Batchelor at yung iba-ibang mga preachers niyo sa TV ay bulgar ng sinasabi nila na ang Sunday keeping at ang papacy, ang Sunday ay mark of the beast at ang papacy ay Antichrist. Yun po Oo ba, nga. Sister Rachel, tanong ko sa iyo, yun po ba, hindi ba Pareho. ano yun? Yun yung pareho din ang ginagawa namin kaso lang, kami hindi panig sa iyo, hindi panig sa inyo. So ibig ba sabihin niya, Sister Rachel, puwede lang gumawa niyan Seventh-day Adventist, pero 'pag iba na gumagawa at lalo na kapag ang Adventist na ang tinatamaan, magagalit kayo. Parang wala na po kaming nakikitang katwiran pagka gano'n. Parang ang nangyayari nito yung tinatawag sa English na bigotry, bigotry. Ano ba yung bigotry? Gusto mo kayo lang ang tama, wala ng iba. Kayo lang ang may karapatan na magsabi na mali ang iba, pero kayo 'pag sinabihang mali ayaw niyo. That is bigotry. There's no justice with that, and there's no truth with that. Ayun ang masasabi ko. Kaya kami ay, hindi ho kami nagpapaapekto sa sino mang Adventist na magsasabi, "Oy, bumalik na kayo." Ganyan sinasabi nila, "Magbo na kayo. Puro lang Adventist binabanatan niyo." Hindi ho kami hindi namin ginagawa 'to dahil gusto namin. Ginagawa namin 'to kasi ito ang appointment namin sa Panginoon sapagkat 'pag hindi namin gagawin 'to, hindi namin sinusunod ito, paano namin po maipapangaral ang ebanghelyo kung ang kamalian ay nananatiling humahadlang para inyong matanggap ng maluwag kung ano ang totoong ebanghelyo. Alam niyo po 'yan? Hindi lang kami basta bagsak at tutumba ng tutumba. Gaya ng sinabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias, bago ka magtanim, wasakin mo muna yung mga nakadlang na ito. Destroy, demolish, uproot, tear down. And then, you build and plant. Saka ka mangaral at sabihin ang katotohanan. So palagay ko, Brother Toto, walang masama sa ginagawa natin. Kasi paano nila tatanggapin na totoo ang ating sinasabi kung hindi natin sasabihin yung mali nila? So ibig sabihin niya, pagka sinunod natin yung gusto ng iba, na wag natin pagagalitan sila. So pag nagpa-doktor kayo, pagalitan niyo yung doktor, "Oy, doktor, gusto ko sabihin mo lang yung mabubuti wag mong sasabihin may sakit ako. Wag mong sasabihin na meron akong karamdaman, meron akong cancer at kailangang alisin para gumaling ako." Wag niyo sasabihin yan. Basta sabihin niyo magaling ako. That's nonsense. Bigotry yan, mga kapatid. Pinapakita niyo yung pagiging bias niyo. Buti sana kung hindi ginagawa yan ng mga Seventh-day Adventist na mga kaibigan natin, na lagi tayong pinagbibintangan na sumasamba tayo sa araw, sumasamba tayo sa pagano, na ang Lord's Day ay Sabado, kailan daw naging Lord's Day ang Linggo, gano'n mga aral, Sunday Law. Hindi niyo ba nakikita yung mga kapatid? Well, pagpa-pray namin kayo mga kapatid, hindi namin pinagagalitan kung ganyan ang attitude niyo, dahil ang nakikita nilang mali namin, pero yung mali niyo hindi nakikita. Pero we don't blame you. We blame Satan and his demonic forces na is working in this world, na ginagawa nila, binubulag nila ang mata ng mga taong nagmamahal sa Panginoon para hindi lang nila ang makita lang mali ng iba.